Sinuspinde ng Estados Unidos ang pagproseso ng mga immigrant visa para sa 75 na bansa. Nagpahayag ng galit ang isang kongresista sa California hinggil sa kinakailangang dalhin ng mga mamamayan ng US ang kanilang mga pasaporte. Inanunsyo na malapit nang magpapadala ang DHS ng daan-daang bagong ahente sa Minneapolis. Inihayag ni Trump ang kanyang balak na bawiin ang pagkamamamayan ng Estados Unidos, ang mga taong napatunayang nagkasala ng pandaraya o mga krimen laban sa mga mamamayan ng Estados Unidos. Naiulat na ang ahente ng ICE na bumaril sa Minneapolis ay nagulat ng internal bleeding matapos bumangga sa kotse ng biktima. Sinimulan na ng mga Demokratiko ang paghamon sa mga bagong paghihigpit ng DHS sa mga mambabatas na bumibisita sa mga pasilidad ng imigrasyon. Naganap ang mga malawakang protesta laban sa mga serbisyo ng ICE sa Houston at San Antonio. Kumusta mga kaibigan? Ngayon, Enero 17, ang susunod na balita sa US. Mariing binatikos ni Congressman Mark Tocana ng California ang mga aksyon ng Administrasyong Trump. Aniya, ang ICE at DHS ay lumilikha ng isang kapaligiran sa bansa kung saan maging ang mga mamamayan ng US ay nakakaramdam ng pangangailangang dalhin ang kanilang mga pasaporte sa lahat ng oras dahil ang mga mamamayan ng US ay kadalasang tinatarget sa mga malawakang pagsusuri. Sa katunayan, sa mga nakaraang linggo lamang, napakaraming video ang lumabas online na nagpapakita ng mga opisyal ng ICE na kumukulong sa mga mamamayan ng US. Gaya ng alam mo, ang ICE ay ang Immigration and Customs Enforcement. At sa simula, ang kanilang tungkulin ay ang maging nasa hangganan at protektahan ang mga hangganan ng Estados Unidos. Gayunpaman, kung ang taong sinusuri ay nagsasabing siya ay isang mamamayan ng Estados Unidos, ang autoridad ng ICE ay hindi sakop ng kanya. Ngunit maaring may mga pagdududa ang mga opisyal ng ICE. Mamamayan ba talaga ito ng Estados Unidos sa harap niya? O isa ba itong ilegal na imigrante na nagtatangkang tumakas sa responsibilidad sa ganitong paraan? At ang kawalan ng katiyakan sa batas na ito mismo ang dahilan ng karamihan sa mga kasong napanood mo lang sa video. Inihayag ng gobyerno ng Estados Unidos na sinuspindi nito ang pagproseso ng mga immigrant visa para sa mga mamamayan ng 75 na bansa. Magkakabisa ang desisyon sa Enero 21, 2026. Mananatiling epektibo ang hakbang hanggang matapos ang pagtatasa sa aplikante. Ang pangunahing dahilan ay ang pangangailangang palakasin ang pagpapatupad ng pampublikong singil sa pagtatasa. Mga panganib na ang aplikante ay maaaring maging pabigat sa sistema ng seguridad panlipunan ng US sa hinaharap. Sa ganitong mga kaso, ang mga opisyal ng konsulado ay inaatasan na tumangging mag-issue ng mga visa ng imigrasyon sa mga aplikante mula sa mga tinukoy na bansa kung batay sa kombinasyon ng mga salik, sila ay makikilala bilang mga potensyal na tatanggap ng mga benepisyo ng gobyerno. Ang mga salik na makakaimpluwensya sa desisyon ay kinabibilangan ng katayuan sa kalusugan, edad, antas ng edukasyon, antas ng kahusayan sa wikang Ingles, sitwasyon sa pananalapi, ang pagkakaroon o kawalan ng mga sponsor at ang paggamit ng tulong panlipunan. Noong nakaraan, sa kasamaang palad, maraming mga bansang CIS ang kasama rin sa listahang ito. Sa ngayon, alam na ang Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russia, Belarus at Kazakhstan ay kasama na sa listahan at ilang pang mga bansa sa Africa, Asia at Latin America. Sa kasamaang palad, ang desisyong ito ay makakaapekto sa libu-libong dayuhan mula sa mga bansang ito na naghihintay para sa kanilang mga green card. Ilang panahon matapos mailabas ang balita, nilinaw ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos na ang mga paghihigpit na ito ay ilalapat lamang sa mga immigrant visa. Nangangahulugan ito na ang mga paghihigpit na ito ay hindi nalalapat sa mga individual na nagpaplanong bumisita sa Estados Unidos gamit ang mga tourist visa. Sa pangkalahatan, sumasang-ayon ang mga eksperto na ang mga pagbabagong ito ay magdudulot ng malaking dagok sa legal na imigrasyon sa Estados Unidos. Ipaalala ko sa inyo na dati nang inanunsyo ng Administrasyong Donald Trump ang intensyon nitong bawasan ang dami ng legal na imigrasyon pagsapit ng 2028. Kasunod ng insidente sa Minneapolis, paraming detalye ang lumalabas tungkol sa sitwasyon kung saan binaril at napatay ng isang opisyal ng ICE ang isang 37 taong gulang na mamamayan ng US. Dahil dito, agad siyang isinugod sa ospital matapos gamitin ang baril.
Kaugnay nito, ang pamilya ng pinatay na babae ay kumuha ng mga abogado mula sa law firm na Romanucci and Blendin na dating kumakatawan sa pamilya ni George Floyd. Tinawag na ng mga abogado ang pamamaril na labag sa batas at taliwas sa kagawian ng pulisya at inanunsyo na isang investigasyon sibil ang sisimulan sa malapit na hinaharap. Kasabay nito, itinuro ng mga abogado nang namatay ang isang video recording kung saan binanggit ng isang empleyado ng ICE. Kalmado silang umalis sa pinangyarihan ng insidente, sa gayon ay ipinahihiwatig na walang internal bleeding na natamo ng empleyado ng ICE. Kung makumpirma ang impormasyon tungkol sa internal bleeding ng ahente, ito ay magiging isang seryosong argumento sa pagbibigay katwiran sa paggamit ng nakamamatay na puwersa ng mga empleyado ng ICE. Inihayag ni Homeland Security Secretary Kristi Noem ang mga plano na magpadala ng daan-daang ahente sa Minneapolis. Nagpahayag siya noong Enero 14 para suportahan ang ICE at Border Patrol matapos mapatay ng ahenteng si Jonathan Ross, si Rene Good noong Enero 7. Sinabi niyang darating ang mga ahente para sa kaligtasan ng mga opisyal at inakusahan sina Mayor Jacob Frey at Governor Tim Walz ng pamumulitika at pag-uudyok ng galit. Ang insidente ay nagdulot ng malawakang protesta sa Minneapolis kinabukasan. Iniugnay din ng NOEM ang operasyon sa kamakailang iskandalo ng pandaraya sa kapakanan ng mga mamamayan sa Minnesota na sinasabing ibubunyag ng mga ahente ang tunay na katiwalian at pagnanakaw. Gaya ng inaasahan, ang sitwasyon sa Minnesota ay naging isa na namang labanan sa pagitan ng mga Republikano at mga Demokratiko. At siguraduhing isulat sa mga komento kung sino ang iyong sinusuportahan sa sitwasyong ito. Naganap ang mga malawakang protesta laban sa mga serbisyo ng ICE sa mga lungsod ng Houston at San Antonio sa Texas. Sa San Antonio, daan-daang tao ang nagtipon sa Alama Plaza at Mine, ang plaza kung saan naganap ang isang marcha at rally upang iprotesta ang walang kontrol na karahasan ng ICE. Sa Houston, ilang daang nagpoprotesta rin ang nagtipon sa Houston City Hall, sumisigaw ng mga kahilingan para sa hustisya at pagtigil sa karahasan ng mga ahente ng imigrasyon. Gaya ng nakikita mo, ang mga protesta laban sa mga aktibidad ng ECE ay nakarating na maging sa mga konserbatibo at republikanong estado. Sa isang talumpati noong Enero 14, sinabi ni Donald Trump na nilalayo ng administrasyong pampanguluhan na paigtingin ang mga pagsisikap nito na bawiin ang pagkamamamayan. Mga taong inakusahan ng pandaraya o mga krimen laban sa mga Amerikano. Literal na sinasabi nito, bawiin din namin ang pagkamamamayan ng sinumang naturalisadong imigrante mula sa Somalia o sa ibang lugar na nahatulan ng panloloko sa aming mga mamamayan. Kung pupunta ka sa Amerika para magnakaw ng mga Amerikano, ikukulong ka namin at ibabalik sa pinanggalingan mo. Mahalagang linawin dito na pinag-uusapan natin ang mga tinatawag na naturalisadong Amerikano. Iyon ay ang mga nakatanggap ng pagkamamamayang Amerikano sa pamamagitan ng proseso ng naturalisasyon. Mahalaga ring tandaan na sa kabila ng emosyonal na mensahe, ang pag-alis ng pagkamamamayang Amerikano ay posible lamang bilang bahagi ng isang legal na proseso at karaniwang nangangailangan ng seryosong ebidensya. Karaniwang kinabibilangan ito ng mapanlinlang na pagkuha ng pagkamamamayan, pakikilahok sa ilang uri ng mapanlinlang na pakana o pagtatago ng mga dati ng nagawang malubhang krimen. Babala ng human rights activists, maaaring magdulot ito ng pang-aabuso sa karapatan ng mga mamamayan dahil ang mga neutralisado ay may garantiya sa konstitusyon. Dati nang binawal ng US Supreme Court ang pag-alis ng pagkamamamayan sa politikal na dahilan. 12 demokratiko ang kinasuhan ang desisyon ng DPR na limitahan ang akses ng mambabatas sa mga pasilidad ng ICE. Bilang paalala, sinimulan na ng Department of Homeland Security ang paghingi ng 7 araw na paunang abiso para sa mga pagbisita sa mga pasilidad ng imigrasyon at mga sentro ng ICE. Nakikita ng mga demokratiko ang hakbang bilang paglimita sa pangangasiwa ng Kongreso sa detensyon ng imigrasyon at muling pagpapatupad ng patakarang idineklarang ilegal ng Korte. Nagpasya ang isang federal na hukuman na ang isang katulad na hakbang ay lumabag sa batas sa budget dahil ang mga mambabatas ay may karapatang bumisita sa mga naturang lugar ng walang paunang abiso. Ayon sa kaugalian, ang mga mambabatas sa Estados Unidos ay may karapatang bumisita ng walang paunang abiso.
Bisitahin ang mga sentro ng DHS at siyasatin ang mga kondisyon ng pagpigil sa mga migrante, ang pagsunod sa kanilang mga legal na karapatan at interes, at ang paggastos ng mga pondo sa budget. Sabi ng mga demokratiko, ang bagong hiling ng DPR ay naghihigpit sa kanilang karapatang bumisita sa mga lugar na ito. Kaugnay nito, sinasabi ng DPR na ang 7 araw na abisong ito ay ipinakilala pangunahin upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado at ng mga mambabatas mismo. Patuloy pa rin ang pagdinig sa kasong ito at malamang sa malapit na hinaharap ay rerepasuhin o babaligtarin din ang desisyong ito ng DPR. Mga minamahal kong kaibigan, tapos na ang episode ngayon. Kung nagustuhan mo ang episode, huwag kalimutang i-like ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng video. Binabasa ko lahat at siguradong sasagutin ko. Sana'y magkita-kita tayo muli.